Sa oras na ito, ay alay naming lahat sa iyo. Papuri at parangal sa iyong kataas-taasang pangalan, sa pamamagitan ng inyong anak na si Kristo, sa patnubay ng inyong banal na Espiritu, sa katauhan ng aming mahal na Apo Kunching, ay ibinabalik namin sa iyo sa oras na ito. Papuri at parangal po, Ama, sa wagas at tapat na pag-ibig mo, sa loob ng 12 taon, ay inukol mo sa aming lahat upang ganap naming masilayan ang iyong mga hiwaga, mapakinggan ang iyong mga salita, maramdaman ang iyong pag-ibig, at tuwirang maramdaman ang iyong pagkalinga. Maraming salamat sa iyo, Ama, na sa araw na ito ay tinakda mo upang tuwirang masilayan ng mga anak mo na ikaw ay Diyos na buhay na aming pinalilingkuran sa dakong ito, na sa pamamagitan ng paggamit mo ng tao sa katauhan ng aming mahal na Apo Kunching ang inyong kinalugdan, ay tuwiran naming naramdaman at nasumpungan ng iyong kabanalan. Maraming salamat sa iyo, Ama, na sa pamamagitan ng paghaplos mo sa mga anak mo, na tinawagan mo sa dakong ito, ay tuwirang natanggap nila ang wagas na pagmamahal mo, ang kaparaanan ng iyong panggagamot sa pangalan ng bugtong na anak, nakinabang ang mga anak mo sa iba't ibang dako ng mundong ito. Higit lalo ang mga taong tumutungo sa dakong ito upang tuwirang marinig ang tinig mo. Papuri at parangal, Ama, na sa pamamagitan ng aming mahal na Apo Kunching, nagnamit mo sa aming lahat, ay tuwirang naramdaman namin ang aming buhay ay sadyang makabuluhan. Na sa oras na kami iyong inakay mula sa simula hanggang sa mga oras na ito, ay tuwirang pinararangalan po namin kayong lahat, sapagkat pinatotohanan mo po sa amin na kami minamahal mo. Papuri at parangal po, Ama, sa araw na ito na ipinagkaloob niyo po sa amin ang magandang panahon, ang kaaya-aya na kapaligiran, ang mga anak niyo po na inakay niyo upang alalahanin ang anibersaryo niyo, ang mga pasyente na pinagaling niyo po sa dakong ito, sila'y naririto, ang mga anghel na sugo mo na pinaging dapat mo po na ibigay sa dakong ito, sila'y naririto, ang mga hinirang niyo po, Ama, alagad at kaps na naturingan, mga tagasunod na yung mga minamahal, papurit pasasalamat sa iyo'y aming binibigay. Maraming salamat po, Ama, sa loob ng 12 taon, puspos ng kasaganaan ang aming buhay. Hindi man sa larangan ng material, subalit puspos ng kasaganaan sa kapayapaan, sa pagmamahal, sa katagumpayan, sa kalinisan, at higit sa lahat sa kalusugan na sa bawat araw ay aming natatanggap habang kami nabubuhay. Papuri at parangal po, Ama, na ang dakong ito ay tunay na pinili mo. Pinananahanan ng iyong banal na Espiritu. Gumamit ka ng isang nilalang, Apo Kunching ang kanyang pangalan, at tuwirang pinahintulot mo na magkaroon ng mga hinirang, upang sa iyong kabanalan at sa iyong ubasan, ika'y paglingkuran ng buong katapatan. At sa oras na ito'y tuwirang kaming nagpupugay, sapagkat ikaw ay Diyos na buhay, di man namin nasisilayan, subalit gumaganap sa aming mga buhay. Papuri at parangal po, Ama, sa pagdulot mo po sa amin ng tunay at lantay na ginto, tunay na perlas na aming natanggap sa dakong ito, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, na tuwirang ipinunlam mo sa aming mga puso, idinatal sa aming kaisipan, nilinisan ang aming mga katauhan mula ulo hanggang talampakan, upang ganap ka naming maramdaman na di ka man nasisilayan. Subalit, ikaw ay akyat panaog sa pamamagitan ng banal na Espiritu upang lingapin kaming lahat na tao sa dakong ito. Papurit parangal, Ama,
na sa kabila ng mga pinagdaanan, pagdalisay, pagsubok na naturingan bilang katauhan, ay pinatutuhanan po na kami iyong itinawid hanggang sa mga oras na ito'y nanatiling nakatindig. At sa bawat oras ay nagpupuri sa iyo, nagpapasalamat sa iyong kagandahang loob, sa iyong awa at habag, sa iyong wagas na pag-ibig, sa iyong paglingap, at sa lahat ng kaukulang kapayapaan at kasaganaan na aming natanggap sa buo naming buhay. Papuri at parangal, dakilang Ama, na sa oras na ito, kaming lahat ng mga anak niyo po asilayan niyo. Nag-uumapaw ang aming galak, nagpupubiglas ang aming espiritu sa pagpupuri sa iyo, sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan, sa iyong walang kapantay at walang hanggang pag-ibig, na sa bawat araw ay aming natatanggap ang mga salita mo na walang pagkabula kailanpaman, ang mga salita mo na nagdudulot ng kabusugan ng aming kaluluwa, at ang tuwirang pagtupad at pagganap mo sa pamamagitan ng aming mahal na Apo Kuching. Ama, eto po kaming lahat. Tuwirang sabay-sabay po kaming humihingi sa iyo ng kapatawaran. Ano man po ang aming kalabisan at pagkukulang, gayon din naman po ang aming kahinaan at karupukan na di namin namamalayan bilang katauhan. Kung ito namin nagagampanan na nagdudulot sa iyo ng lumbay, hinihingi namin sa iyo ng kapatawaran. Kaya Ama, sa araw na ito, ang hiling namin po, puspusin mo po ang bawat isa ng iyong banal na espiritu. Lukuban niyo po at bantayan ang inyong mga anghel ang dakong ito, maging ang bawat isa, upang tuwirang madama ni po nila na ikaw ay naririto sa oras na ito. Tupdin niyo po, Ama, o pahintulutan niyo po na sa inyong kagandahang loob, kaming lahat ay malingap niyo, kaming lahat ay maabot niyo, kaming lahat ay madama mo. Lalo't higit ngayon, Ama, na ang aming mga kapatid bilang mga anak mo na inakay niyo po sa oras na ito. Mayroon man po silang madalahing na pasahan sa buhay. Mayroon man po silang kagulimehan o anuman na kailangan nila sa bawat araw. Nananalig po kaming lubos na kung paano ang 12 taon ay nisadsad mo ng buong kagalakan. Lahat kaming naririto ay bibigyan mo ng gantimpalang mainam, kagalak at kapayapaan na hiningi-hingi namin sa bawat araw. Pinasasalamatan din po namin, Ama, at tuwirang dinudulog sa iyo na patuloy niyo pong puspusin ng banal na espiritu ang inyong kinalugdan. Mula ulo hanggang talampakan, ginagamit mong tuwiran na ikaw mismo ang dumaratal sa pamamagitan ng Espiritong Banal. Nawa ang lahat ay makadama at huwag masayang ang oras na ito upang tuwiran mong maibigay ang layon mo para sa aming mga tao. Ang papuri, pasasalamat at pagdulog na ito, Ama, ay tinataas namin sa iyo sa pangalan ng bugtong na anak na si Jesucristo, sa patnubay ng banal na Espiritu, sa pagkalingan ng mahal na ina, at sa pangalan ng aming mahal na Apo Kunching na inyong kinalugdan. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta po ang mga anak ng Diyos? Bago po tayo
magpatuloy sa ating gawain sa umagang ito, mga ilang paalala lang po para po sa ating lahat. Ang mga alagad po ay may kanilang point of destination. Kawan 1 sa side na to, Kawan 2 sa gitna, Kawan 3, Kawan 4 hanggang dun po sa dulo. 5, 7, 8, 9 dito po sa gilid. Ang Kawan 10 dito po sa side na ito. Pinapakiusap ko lang po sa mga kapatid kong alagad na magpunta na po kayo sa inyong destinasyon. Yung mga choir na member ng Kawan, wala pong problema sapagkat kailangan kayo ng koro. Pinaliwanag na din po ng mga nagdaang araw na ang loob ng dambana ay seating capacity lamang, kaya hindi po pahihintulutan na maupo dito sa aisle sa gitna at sa dalawang sides. Seating capacity lang po tayo. Ang nais pong maghandog ng misa, po pwede niya pong i-approach si kapatid na Berhel o si kapatid na Pilar. Kaya hinihiling ko po sa dalawang kapatid kong ito, kung nandito na sila, maging visible lamang sila para po doon sa gustong maghandog ng misa. Ang pag-aalay po ng mga in-kind, depende na nga po sa inyo yon, sa pag-uudyok sa inyo. Daling nyo na po sa inyong lukbutan para po mamaya sa oras ng offertory, i-offer nyo po dito sa gitna ang dala-dala ninyong mga bagay. However, kung ang alay nyo po ay sobre na hindi po sa pilitan, kundi kusang loob lamang, pag nandito po kayo sa loob, iaalay nyo po sa paring celebrant natin ang ating banal na misa, kung kayo nakaupo dito sa loob, at kung kayo naman po'y nasa labas, wag na po kayong humilera papunta sa loob sa inyong pag-aalay, kundi may mga collectors po tayo nalilibot para tanggapin ang inyong mga alay. So, nawa po, maging malinaw po sa bawat isa ang lahat para higit pong maging maayos ang ating banal na pagdiriwang sa araw na ito hanggang sa matapos po ang ating mga gawain. Maraming salamat po. Meron po tayong mga aserets, martials na mangunguna sa ikaaayos ng ating gawain. Huwag po kayong magdaramdam kung hindi po kayo papasukin dahil puno na po yung ating mga upuan. Maraming salamat po at may oras pa po tayo. Pwede pa po bang kaprasong joyful songs? Lalo na po yung wising mabuhay, kailangan po nating awitin. Amen? Isang mapagpalang umaga po, kapatirang Divine Mercy. Happy anniversary sa ating lahat. Happy anniversary sa ating mahal na Apo Conching. Buhay po ba ang Diyos? Amen. Sino po ang nandito kanina pang madaling araw? Kami po. Buhay ang Diyos. Palakpakan po natin sila. Tuwiran pong naghahis sa kanila ang ating Panginoon sapagkat ginising sila ng maaga ng ating Diyos. Amen! Mga galakang bawat isa na tinawagan ng ating Ama sa araw na ito sapagkat tunay nga pong buhay siya na patuloy na kumakalinga at nagmamahal sa ating lahat. Amen! Kaya po sa araw ng kanyang anibersaryo, tuwiran po nating ipagkatiwala, ipagkaloob sa kanya ang kalat-lahating sa ating buhay sapagkat ang Diyos ay mapagpala, mapagmahal, mahiwaga, makapangyarihan at mabiyaya. Amen? Sapagkat ang sinumang tumatalima, ang sinumang nananalig at nagtitiwala sa Kanya ay tuwiran nga pong minamahal niya at hindi binibigo kailan paman. Amen po ba? Kaya muli ang parangal, papuri at pasasalamat ay bigay natin sa ating buhay na Diyos. Magsitayo tayong lahat at sama-sama tayong magpuri sa Kanya. Ako'y magpupuri! Ako'y magpupuri. Purihin natin ang Panginoon.
purihin ang ngalan niya. Oh, hallelujah! Purihin ang Diyos. Di ko'y masaya. May masaya. Hallelujah! Ito ay masaya.
buhay na buhay. Amen! Tandaan niyo po mga kapatid, sa tuwi na pong nag-anniversaryo ang ating mabathalang awa, ang ating divine mercy, siya po ay nagbibiyaya. Nananalig po ba kayo doon? Amen! Na talaga pong siya ay mapaghimala at mabiyaya. Nagtitiwala po ba kayo doon? Amen! Isa po ako sa matotoo doon, kaya nasambit ko yon. Buhay po ba ang Diyos dito? Amen! Kung magkagayon, kapatid ng Divine Mercy, sabay-sabay nating isigaw na ang Diyos ay Buhay! maraming salamat sa pakiisa po ninyo. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Buhay po ba ang Diyos? Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Masaya po ba kayong ngayong araw na ito at dumating na naman ang ika-12 anibersaryo ng ating Panginoon. Dito na itinatag ng dambanang ito. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Habang hinihintay po natin ang ating pare na magdaraos ng misa sa ganap na alas 10, bibigyan ko lang po ang konting pagbabahagi ukol sa gawain ito. Kung paano nga po ba tinindig nag-umpisa ang gawain ito. Ang buwan po ng October 27, ito po yung petsa na kung kailan pinagalooban ng ating Apo Conching ng Banal na Espiritu upang gamitin ang kanyang katawan lupa upang ibahagi sa atin ang kanyang banal na salita. Ang banal na Espiritu po ang siyang nananahan sa katauhan ng ating mahal na Apo Conching na ibinigay sa atin ng ating Panginoon dito sa lupa upang ibahagi sa ating mga anak niya ang kanyang pagmamahal sa atin. Sapagkat nung panahon po ng ating Panginoong Hesukristo, siya po ang nagbahagi sa pamagitan kasama niya ang mga apostol. Subalit sa panahon po nato, bilang Espiritu Santo, ginamit naman po ang taong kanyang kinalugdan ng ating Apo Conching upang ipagpatuloy ang ginampanan ng ating Panginoong Hesukristo bilang tao siya nung siya ay andito pa sa lupa. Ngayon po sa panahon ng Espiritu, puspos po tayo ng galak sapagkat napakamahal tayo ng ating Panginoon sapagkat muli inalay na naman niya sa atin ang kanyang banal na Espiritu upang ipadama sa atin ang kanyang lubusang pagmamahal sa atin. Kaya mapapalad tayong lahat dito at nakadako tayo sa lugar na ito. At ngayon, nadama natin ang tunay na pag-ibig ng ating Panginoon sa katauhan ng ating mahal na Apo Conching. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Sa lahat po ng mga kapatid kong nanonood sa apat na sulok ng mundo, sa mga anghel, sa mga caps, sa mga alagad, marami pong salamat at manood lang po kayo at lahat po ng kahilingan nyo, kung tao sa puso nyo, na may pananalig, pananampalataya sa ating Panginoon na mayroon siyang magagawa sa inyo, angkinin nyo po at ang lahat nito ay magkakaroon ng kalutasan sa araw na ito. Ganun din po to all my friends watching us now in this website. Thank you very much to all my friends in Beirut, Syria, Portugal, Germany, USA, Singapore, Malaysia, Japan, Canada, Dubai, at sa lahat-lahat, any country are watching now. Thank you very much and keep tuned this station and pray hard and just think that as to the Holy Spirit, that Our Lady, the Anointed Lady, Apo Conching, you can understand what she's talking about. Just feel your heart and something happened to you. We have a miracle for both of us, for everyone here and also to all of you. Thank you very much and keep watching us. Marami pong salamat sa inyong lahat at nawa po, mapuspos tayo ng Espiritu sa araw na ito sapagkat ito po ang napa-espesyal na araw. Sa bawat taon na dumarating, ito pong October 27, ito po ang pinaka. Kaya po kung mayroon kayong katapatan sa inyong puso at na tayo
na hinihiling natin sa Panginoon, asahan nyo na po ang kasagutan at darating sa inyo. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Tinatawagan ko po ang isang kapatid ko na MC na si kapatid na Josie upang ipakilala naman po ang gawain ito. Magandang umaga po sa inyong lahat at happy anniversary po at pakisabi lang po sa inyong mga katabi, happy anniversary kapatid. Mahal na mahal tayo ng Ama. Amen po ba yun? At lahat po tayo ngayon, lalong-lalo na sa mga nanonood, at anniversary po natin lahat. At ngayon po ang ating pagnilay kung bakit po naabot tayo sa 12 years ng paglilingkod sa Panginoon, lalong-lalo na po ang pinag-atasan na si Apo Kunching. Sapagkat kung wala si Apo Kunching, wala rin tayong lahat dito. Amen po ba? Kaya po, let's pray for one another so that lahat po tayo ay makatalim at makasunod sa kalooban ng Panginoon. Amen po ba yon? Habang wala po ang atin parish priest para po magkaroon tayo ng misa sa araw na ito, ibig po namin kayong i-entertain hanggang sa dumating po ang ating pare. So aking partners bisang facilitator sa araw na ito, gusto namin po kayong bigyan ng isang mga pagninila o isang pagbabalik tanaw sa mga nangyayari po sa ating dambana, sa mga last anniversaries po. At yun po ang mga noon ay ang Panginoon. Kung minsan nagpapahiwatig po sa atin ang kanyang presensya sa pamamagitan ng isang ibon, sa pamamagitan ng isang hangin na napakalamig, minsan po sa mga iba-iba pong kaparaanan. Subalit itong anibersaryo na ito ay naiiba po sapagkat ang ating puso ang kanyang kinuha. Kung ano po ang ating pagbabago na mimitiin sa ating mga katawan o ating mga sarili, marami po siguro sa atin dito na nakakuha o namithi na ang mga hinahangad na mimithi. Amen po ba yun? Kaya lang po ang minsan ang biyaya ng Panginoon, hindi natin nakikita o hindi, sapagkat nakikita lang natin dito ay, pinag-atasan kasi siya kaya maganda yung bulaklak. O magaganda ang tinig ng mga choir kasi yan. Hindi po. Lahat po tayo dito may pag-aatas ng Panginoon. Kaya lang po, hindi po natin nakikita o hindi natin nararamdaman dahil hindi po natin binibigay sa Kanya ang kahulugan o mahalaga sa Kanya kung bakit tayo naririto. Isa na nga po ang biyaya, kahit may karamdaman po kayo, nakakarating pa rin po kayo dito. Lalong-lalo na sa atin anniversary. Amen po ba yun? Ito, binibigay ko uli ang microphone kay aking partners para susugan niya ang aking mga nasabi na. Magandang umaga po ulit sa inyo, mga mahal kong kapatid, yung mga kapatid na nasa labas, hindi man kayo nakapasok sa dakong loob, subalit damhin nyo ang presensya ng banal na Espiritu, hindi nyo man nakikita kung anong nangyayari dito, subalit sa pamagitan ng tenga at pandama, daman-daman nyo na Diyos ay buhay. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Sususugan ko lang po ang sinabi ng ng kapatid ko na si kapatid na Josie. Kung nasasaksihan nyo po during nung 10 and 11 anniversary, ang bulaklak po natin ay kulay white. Amen po ba? Sapagkat bilang kami po ay napag-atasan sa bulaklak na kung nag-aayos po, hindi po basta-basta kami gumagawa ng para sa aming sarili lamang. Yun po ay sa pamamagitan ng Espiritu na idinadadal sa aming kaisipan kung ano ang nais niyang ayos sa kanyang dambana, sa kanyang altar, sa pagdaraos ng kanyang napaka-importanteng araw sa dakong ito, ang kanyang anibersaryo ng pagkakahirang sa kinalugdan niya ang ating mahal na Apo Kunching. Nung ibalik ko lang po nung anniversary po nung 2010, white orchids po at saka may heart na design po na may violet na kulay na orchids. Yun po ang design ng 10th anniversary. Nung 11 po is pure white. Pure white lahat yan, makikita nyo, puti lahat na orchids. Subalit ngayon, bakit pinahintulutan ng ating Panginoon na maging kulay rainbow? Meron po bang nakakaalam sa inyo kung bakit binigay yon? Sapagkat ibinahagi po ito ng Panginoon, ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo nung nakaraang Sabado. Bago po maganap ang anibersaryo,
idinadatal na po sa amin ng banal na Espiritu, sa aming kaisipan, kung anong marapat naming gagamitin o iaayos na bulaklak sa kanyang banal na dambana. Binigay po niya sa akin ang 7 kulay, ang rainbow na kulay. Sabi ko sa aking kaisipan, bakit kaya rainbow? Ano kaya ang kahulugan nun? Wala pa siya sa akin binibigay, kundi yung kulay lang na yon. Ngayon po, nagkaroon ako ng pagdinilay sa isip ko, bakit kaya kulay white, kulay yellow, kulay green, kulay pink, kulay violet, kulay blue, and kulay orange. 7 kulay po. Sapagkat ang pasubali po ng Ama 3 days before bago mag-anibersaryo, ibinigay po niya sa akin bago mag 3 o'clock in the morning. Ang sabi niya sa akin, anak, bakit ko binigay ang 7 kulay na yan sa iyo upang iyon ang maging disenyo ng aking banal na dambana. Sapagkat ngayon ay 12 anibersaryo ko na sa lugar kung saan bumababa ang aking espiritu sa katauhan ng inyong mahal na Apo Conching. Sabi ko, opo nga po, Ama. Isa-isa po niyang ibinigay ang kahulugan ng bawat kulay. Pakinggan niyo pong mabuti sapagkat dito po magkakaroon kayo ng pagninilay na kung gaano nga tayo kamahal ng ating Panginoon. Na damhin lang natin sa ating puso ang kanyang pag-ibig, siguradong magagalak ang bawat isa sa atin. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Ano po ang kulay puti? Sa dati nating buhay na hindi pa tayo nakakarating sa dakong ito, di po ba magulo ang ating isipan? Amen po ba? Kung mayroon tayong karamdaman, parang pakiramdam natin, katapusan na ng mundo natin. Amen po? Subalit purihin natin ang Panginoon sapagkat dahil sa ganong pangyayari, nadako tayo sa lugar na ito, dito natin nakilala ang Panginoon sa katauhan ng ating mahal na Apo Conching. Amen po ba? At doon po binigay na sa atin ang kulay puti, kalinisan, sapagkat ang Panginoon ay malinis. Yun ang ibig niyang ibigay sa atin. Amen po? Pagkatapos po ng kulay puti natin tinanggap, lagi na po tayong pumupunta rito sapagkat ang salita nga po ng Panginoon ay parang batingaw na tumutusok dito sa ating puso na pag narinig natin, hinahanap-hanap natin. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Sunod po ang binigay niyang kulay pagkatapos ng kalinisan, kulay yellow. Ano po ang yellow? Ang yellow po ay sagisag ng kaliwanagan. Dahil natanggap na natin ang Panginoon, binigyan na tayo ng liwanag. Amen po ba? Nalaman na natin kung ano ang marapat natin baguhin sa ating sarili. Amen po ba? Yung dati nating buhay, iniiwanan na natin sapagkat hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon na ating tinanggap. Amen po? Pagkatapos po ng yellow, ano binigay sa atin? Green. Dahil po malinis na ang ating isipan, tinanggap na natin ang Panginoon, binigyan na po tayo ng kagalingan, hindi lang po ng ating katawan lupa, kundi higit sa lahat ng ating spiritual. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Pagkatapos po ng green, ano binigay niya? Kabanalan, kulay violet. Sapagkat gusto ng ating Panginoon na patuloy at patuloy tayong manahan sa kanyang kabanalan upang ang nakamta nating kalinisan, liwanag at kagalingan ay manahan sa ating puso. Amen po? Pagkatapos po ng violet, ano binigay niya? Pink, pag-ibig. Sapagkat ang gusto ng ating Panginoon sa tuwi na ipadama natin sa ating kapwa ang pag-ibig, ang pagmamahal na doon nga po sinasabi, ang mahirap mahalin, kailangang mahalin natin sapagkat iyon ang nais ng Panginoon. Sapagkat ang Panginoong Hesukristo bumaba dito sa lupa para sa masasama. Kaya tayo, kung mayroon tayong kagalit na laging nasa dibdib natin na hindi natin malimot-limutan, kalimutan na natin, ibigay natin ang pag-ibig ng Panginoon. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Pagkatapos po ng pag-ibig, ano binigay niya sa atin? Kulay blue. Tagumpay na tayo sapagkat marunong na tayong umibig eh. Amen po ba? Palakpakan natin ang buhay ng Diyos. Kaya pagkatapos ng pag-ibig, ano nakasunod nun? Kasaganaan, kulay orange, doon na natin nakakamtan ang mga hinihingi natin sa Panginoon sapagkat meron na tayong kalinisan, puti, kaliwanagan, kagalingan, kabanalan, pag-ibig. Sunod po, tagumpay. Sunod po, ang huling binigay sa atin, biyaya. Hindi lang po pampinansyal, kundi biyaya na buhay na sa tuwin ay manahan tayo at nakakatulog tayo sa bawat oras na may payapang kaisipan. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Sapagkat kahit nga po marami tayong pera, kung wala naman tayong
wala nang laging magulo ang ating isipan, baliwala ang pera. Money is useless pag wala kang kapayapaan sa ating kaisipan. Amen po ba? Kaya napakapalad po natin sapagkat inalay ng Panginoon ang 7 kulay na may kahulugan sa bawat isa sa atin, na kung pagninilayan nyo at tatanggapin sa inyong puso, kayo din ang masisihan at kayo din ang magagalak. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kaya po sa tuwina, pasalamatan natin ang dakong ito at higit sa lahat, pasalamatan natin ang taong kinalugdan niya. Sapagkat kung hindi dahil sa kanyang pagtanggap, wala tayo dito ngayon. Hindi natin alam kung saan tayo nandoon. Siguro magulo ang buhay natin. Siguro yung mga walang pag-asa, wala na rito. Di po ba? Amen po. Maraming po salamat at ibibigay ko po sa kapatid ko habang hinihintay po natin ang ating mahal na pare. Ibibigay ko po sa kapatid ko upang magbahagi po sa inyo. Salamat po. Kaya nga po mga kapatid, sa araw na ito ay tinatawag natin anibersaryo ng pasasalamat. Sa lahat ng mga ipinaliwanag po ng kapatid na Marie, kung ano ang kahulugan ng mga kulay ng bulaklak na naririto na ibinahagi ng Espiritu, ay ibig sabihin po ay ang pasasalamat naman natin sa Kanya. Lahat na yun ay ibigay na sa atin, natanggap natin, at yun naman ay wala siyang hinihingi pang iba, kundi marinig lang tayo na magpasalamat sa Kanya. Mayroon po kasi isang kwento, mayroon pong namatay na tao. Ngayon umakyat po sa langit. At ang sabi niya, ang anghel, dinala siya sa isang lugar. Masyado po silang busy. Yun pala ay ang mga pitsyon, yung mga may hinihingi. Sabi niya, napakaraming tao dito sa lugar na ito. Ano kaya mga ginagawa ng mga anghel? So, lumapit siya at tinignan po niya ay ang mga humihingi. Lahat po sila. Sabi niya, ganito pala ang alakalangitan pag ang tao humihingi. Tapos, dinala naman po sa isang kwarto. Doon naman po, busy pa rin ang mga tao. Sabi naman, ano kaya ang mga kailangan, ba't kaya busy ang mga anghel sa kwartong ito? So, pagpasok po niya sa kwartong yun, ay nangyari po, nakita niya, hindi lang humihingi, kundi mga nagre-reklamo. Ay bakit hindi pa daw sila nakakakuha ng kanilang mga hinihingi? So sabi ko, napakalungkot pala sa kwartong ito kasi maraming mga nagre-reklamo, maraming reklamador. So papunta po, sabi niya, ito naman sa kabilang kwarto, ano naman po yun? Sabi niya, pagpunta nun, doon po, pagpasok niya sa kwartong yun, nalungkot po. Sabi niya, ay bakit dito hindi masyadong busy, naaantok ang mga anghel. Tapos nung pagpasok ko, nakita niya, walang magpapasalamat. Kaya pag tayo po magpapasalamat, makakabilang na po tayo doon sa kwartong doon. Amen po ba yun? Nagpasalamat na po ba tayo? Nagpasalamat po ba tayo at nagising tayo sa araw na ito? Nagpasalamat na po ba tayo at nakarating tayo sa dakong ito upang i-celebrate po natin ang anibersaryo? Nagpasalamat na po ba? Nagpasalamat na po ba tayo na pagkagising natin, nandyan pa ang pamilya natin? Pagdating po natin dito, nagpasalamat po tayo, nasilayan natin ang dambana. Nasilayan natin ang Apo Kutsi. Lumabas po siya dito kanina. Nasilayan po natin ang ating mga kasama sa dambana ito. Di po ba yun? Marami po tayong dapat ipagpasalamat. Bakit po doon sa kalangitan ay walang tao? Walang hindi busy yung mga anghel na nasa pasalamatan. Kaya po, ang tayo lang sa araw na ito, lahat ng maliit po ng mga bagay na nangyayari sa ating buhay, yun may nakikita o hindi, pag nilayan po natin, marami po tayong ipagpasalamat sa Panginoon. At ito na, isa po sa, kaya po tinawag natin dito, anniversary ng pasasalamat. Anibersaryo ng pasasalamat. Sapagkat doon po natin, 12 years na po si Apo Kunsing. At 12 years na din po tayo na naglilingkod sa Panginoon. Kaya malaki pong pasasalamat talaga. Lahat ng ating mga nakikita, namimithi, nararamdaman, lahat-lahat po. Sabihin na lang natin, kung tayo po kasi tumanggap na, kagaya po ako. Dati po, pag may natanggap po ako, sasabihin ko, ay salamat
sa asawa ko at napakabait. Subalit ngayon po ang sabi ko, oh Lord, thank you Lord, you're so good. You are always good. Siya na agad, sapagkat dito po natutunan na ang lahat ng bagay na dumarating sa ating buhay ay nanggagaling sa Kanya. At yun ay, kung gusto niyang bawiin, ay mababawi niya kaagad in a snap of a finger. Di po ba? Kaya po lahat ng bagay, maliit o pinakamaliit, ay pagpasalamatan po natin ang ating Panginoon. Ito po ang aking partner doing at siya naman. Magandang umaga po. Nakakuha po ba kayo ng aral sa kapatid na ko na binahagi yan? Kaya palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Sususugan ko lang po ang pagbabahagi ng kapatid ko tungkol sa pagpapasalamat sa ating Panginoon. Marapat din po siguro natin pasalamatan yung mga kasama natin sa bahay. Amen po ba? Ang ating mga asawa, kapatid, magulang, kamag-anak, kaibigan. Sapagkat ang sabi nga, natatandaan ko po nung nag-mission kami sa Cagayan de Oro, habang nagbibiyahe kami, sakay kami ng van, kasama namin ang mahal na Apo Kunching at yung ibang mga kapatid. Sabi nga ng Panginoon, kung magninilayan nyo, di po ba pag may namatay tayong kamag-anak, umiiyak tayo, nagsisisi tayo, amen po? Sabi ng Panginoon, ngayon pa lang, habang kasama nyo pa sila, ipadama nyo na ang pagmamahal nyo sa inyong mga anak, sa inyong magulang. Paggising sa umaga, ipakita nyo kung gaano nyo sila kamahal. Alaman tayong salapi, kung pag-ibig ang ibibigay natin, mas higit pa sa salapi. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Para pag dumating man ang takda ng buhay, wala tayong pagsisisihan, nakahanda tayo na hindi tayo magsisisi na, ay, hindi ko na ipadama ang pagmamahal ko sa asawa ko, sa anak ko, hindi ko siya kinalingan nung may karamdaman siya. Huli na, hindi na niya maririnig. Kaya hanggat may buhay pa, may maaga pa, ipadama na natin sa pag-ibig natin sa bawat kasama natin. Upang pag kusino man ang nawala, wala tayong pagsisisihan sa buhay natin, kundi magagalak tayo sapagkat buhay pa siya na ipadama natin ang pag-ibig sa kanila. Amen po ba? Kaya importante sa bawat isa sa atin na tumanggap sa Panginoon ay ang pag-ibig. Amen po? Sapagkat iyon ang nais ng ating Panginoon. Ang pag-ibig, ibigay natin sa ating kapwa ang pag-ibig natin. Kaya nga dahil sa pag-ibig ng Ama sa atin, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Kahit mahal na mahal niya ang kanyang anak, binigay niya sa atin dahil sa pag-ibig. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Sapagkat kung mararamdaman nyo sa sarili nyo, minsan, kahit na nasasakitan kayo, pero dahil mahal nyo ang anak nyo, napagbibigyan nyo, amen po ba? Ganon din ang Panginoon. Kahit gaano tayo kasutil, pag umiyak na tayo sa Kanya, ipinagkakaloob niya sa atin ang nais natin. Kung iyon ay makakabuti para sa atin. Pero huwag naman nating abusihin ang pagmamahal ng Panginoon. Ibalik naman natin sa Kanya ang marapat na pagmamahal at pag-ibig din. Paano natin maibabalik? Hindi natin maibabalik sapagkat hindi natin siya nakikita. Amen po ba? Maibabalik po natin yon sa pamamagitan ng pagpapadama ng pag-ibig sa ating kapwa. Hindi man natin sila kaya kilala, subalit kung mabigyan mo ng isang ngiti ang isang kapatid mo, malaking biyaya na po iyon. Amen po ba? Sapagkat ang ngiti po, malaki ang ibinibigay sa isang tao. Kahit hindi niyo po siya kilala, kung paglakad niyo, binati niyo siya, kumusta na po kayo, mayroon kayong ngiti, nakakagalak po ng puso iyon. Amen po ba? Yun po ang nais ng Ama. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. At saka po, narito po tayo sa banal na dako ito. Kilala na po natin ang banal na Espiritu na nananahan sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Sa bawat oras na narito kayo, huwag niyong sayangin. Kung mayroong bumabagabag sa inyong kaisipan, iwanan niyo muna sa inyo. Pagdating niyo sa dakong ito, ang isipin niyo, nakikipagniig kayo o makikipag-date kayo sa ating Panginoon, sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, upang ang lahat ng hinihingi niyo o lahat ng suri na ninyo na idinadaing sa Kanya, mapakinggan niya. Amen po ba? Kasi po, parang magulang natin yan. Pag akong anak, may gustong hingin ako sa aking magulang, kung kaya ko lang siya babatiin dahil may kailangan ako. Sa palagay niyo po ba, nagagalak ang magulang niyo? Hindi po, di po ba?
Kaya po ang marapat natin gawin, may kailangan tayo't wala sa ating Panginoon, ipakita natin ang pag-ibig, pagtalima, at sabi nga, tao lamang tayo na nagkakamali. Tama po yun. Subalit, huwag naman tayong mamihasa na tao lang tayo. Kaya nga po, nagpapakilala ang ating Panginoon sa katauhan ng mahal na Apo Kunching upang yung mga mali nating nakagawian mabago at makasunod tayo sa kalooban niya. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kaya po mga kapatid, asahan niyo po kung sino po yung nakatapos ng 9 na araw na nobina dito, taas ang kamay. Congratulations, palakpakan natin ang buhay na Diyos. Meron na po ba kayong nakamit sa hiningi nyo sa ating Panginoon? Purihin po natin ang Panginoon sapagkat ipinagkaloob na sa inyo, mapapalad kayo sapagkat instant agad na binigay sa inyo ng Panginoon ang kahilingan nyo. Kaya lalo pa kayo magsumakit na hanapin ang kalooban niya upang lahat ng kahilingan nyo ipagkaloob sa inyo. Amen po ba? Andiyan na po ang ating mahal na pare. Andiyan na po ang ating mahal na pare. Kung maaari po na ayusin na natin ang ating mga sarili at ihanda natin ang ating puso't kaisipan sa banal na misa upang manamnam natin ang bawat ituturan o ibibigay ng ating mahal na pare. Maraming pong salamat.